Nagboluntaryo si Ramon Ang, upang makatulong na malutas ang problema sa pagbaha sa Metro Manila nang walang gasto sa gobyerno o sa mga Pilipino. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa pamamagitan ng San Miguel Corporation, ay nagmungkahi ng isang komprehensibong plano sa kontrol ng baha para sa Metro Manila na kasama ang pag-clear ng mga daanan ng tubig at pagbuo ng isang waste-to-energy facility. May suggestion ako sa inyo mga mayor. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us, non-profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura nyo, doon nyo na dalhin. Inalok niya na isagawa ang mga proyektong ito ng walang gastos sa gobyerno o sa publiko. Ang plano ay nagsasangkot sa pag-alis ng mga hadlang tulad ng basura at mga istruktura na itinayo sa mga daanan ng tubig, lumipat sa mga apektadong residente, at pagbuo ng isang pasilidad upang maproseso ang basura sa energy. Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. Sinabi ito ng maaga sa isang press conference kasama ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, Chair Don Artes at ilang mga mayors ng Metro Manila noong Biyernes, August 8, sa San Miguel Head Office sa Pasig City. Dumalo sa kumperensya ang ilang mayor, tulad ni Isko Moreno, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, Muntinlupa Mayor Rafi Biazon, at Las Piñas Mayor Imelda Aguilar. Binungkahi ng tycoon na ang basura ng mga clogging waterway at istruktura, tulad ng mga bahay na itinayo kasama ang mga ilog, ay aalisin, habang hinaharangan nila ang daloy ng tubig patungo sa mga drains at creeks. Dinagdag niya na habang ang mga bahay sa kahabaan ng mga ilog ay na-clear upang matugunan ng pagbaha, ang mga residente ay dapat ding ibigay sa mga site ng relocation. Aniya pa na, bigyan sila ng pabahay upang hindi nila maramdaman na sila ay pinalayas ng walang pagsasaalang-alang. Sa press conference, ang MMDA Chair Artes at ang mga mayor sa Metro Manila ay nagpapalabas ng kanilang suporta sa alok ni Ang. Partikular na nabanggit ng MMDA Chair Artes ang pangako ng tycoon na magtayo ng kapalit para sa mga infrastruktura na aalisin sa mga ilog, lalo na ang kapalit ng isang paaralan na itinayo sa Tulyahan River. Dagdag pa ni Ang, na magtatayo siya ng isang kapalit na paaralan upang kahit na ang paaralan na iyon ay buwag at ang ilog ay binuksan, papalitan pa rin ito. Samantala, kinumpirma ni Moreno na susuportahan ng lokal na pamahalaan ng Manila City ang panukala niyang natulungan ang pagbaha sa Metro Manila. Samantala, ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay nagbukas ng mga plano sa disenyo para sa rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, Busway North Avenue Station sa Quezon City. Sa isang post sa Facebook noong Sabado, ang DOTR ay nagpakita ng isang visual na representasyon ng kung ano ang magiging hitsura ng istasyon ng busway sa pagkumpleto ng rehabilitasyon nito sa susunod na taon. Narito ang plano ng disenyo para sa istasyon ng North Avenue ng EDSA Busway sa sandaling makumplito ang rehabilitasyon nito. Nauna nang inanunsyo ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon na ang mga Phase 1 at 2 ng rehabilitasyong busway ng EDSA ay magsisimula sa taong ito at matapos sa susunod na taon. Ang istasyon ng North Avenue ay kasama sa Phase 1 ng rehabilitasyon, kasama ang 3 iba pang mga umiiral na istasyon ng busway, Monumento, Bagong Baryo, at Guadalupe.
Tulad ng para sa Phase 2 ng rehabilitasyon, sinabi kamakailan ni Dizon na ang ahensya ay nakatakda ring magtayo ng mga bagong istasyon ng busway kasama ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, P-Text, at Cubao. Ang bawat isa sa dalawang yugto ng rehabilitasyon ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon pesos. Matatandaan kamakailan ay opisyal na binuksan ng Department of Transportation, DOTR, at SM Prime Holdings Incorporated, ang SM North EDSA Busway Concourse at ang bagong istasyon nito sa publiko. Ang proyekto ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapahusay ng sistema ng bus ng EDSA, na nagbibigay ng pinahusay na pag-akses at kaginhawaan para sa libo-libong mga commuter. Binibigyang diin ng DOTR Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng pagbabawas ng oras ng paglalakbay para sa mga commuter na nagtitiis ng mahabang oras sa kalsada araw-araw. Ang istasyon ng bus ng SM North EDSA ay ang una sa isang series ng mga inisyatibo ng SM Prime na naglalayong lumikha ng isang mas konektado at mabubuhay na Metro Manila. Aniya, patuloy kaming nagtatrabaho sa tabi ng aming mga kasosyo sa gobyerno upang mabuo at maihatid ang mga proyekto ng infrastruktura na may mataas na epekto na nagpapaganda ng pag-akses, kahusayan, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang bagong inauguradong SM North EDSA Busway Concourse ay bukas na ngayon sa publiko at inaasahang maglilingkod sa libo-libong mga commuter araw-araw, pagpapabuti ng kahusayan sa paglalakbay at pagbibigay ng isang mas maginhawang karanasan sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ang mga concourses, tulad ng isa sa SM North EDSA, ay nag-aalok ng covered walkways, ramps, and elevators, na ginagawang mas madali para sa mga matatandang mamamayan, buntis na kababaihan, at mga taong may kapansanan upang ma-access ang daanan ng bus. Kinonekta din nila ang busway sa mga lugar ng komersyal at negosyo, na nag-aalok ng seamless na pag-access sa iba't ibang mga serbisyo.